Kamusta mga Kapinoms TV? Sa bansang binubuo na mahigit 7,000 isla, ang tulay ay hindi lang simpleng daanan. Ito ay simbolo ng koneksyon, pag-unlad at minsan ng pangarap. Mula sa makasaysayang tulay na tumayo laban sa bagyo at kaguluhan, hanggang sa mga modernong estrukturang dinisenyo gamit ang pinakabagong teknolohiya. Ang Pilipinas ay may ilan sa pinakamahabang tulay sa buong Southeast Asia. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakamahabang tulay sa Pilipinas base sa kabuuang haba gamit ang datos mula sa DPWH, official project documents at verified engineering references. Ikukwento ko sa inyo kung saan sila matatagpuan, gaano kahaba, at bakit mahalaga ang bawat isang tulay sa ating listahan. Simulan na natin. Number 10. Mactan-Mandaue Bridge. Matatagpuan sa Cebu, ang Mactan-Mandaue Bridge ang unang tulay na nagdurugtong sa Mactan Island at mainland Cebu. Binuksan ito noong 1973 at sa loob ng maraming dekada, ito lamang ang pangunahing daanan papunta at palabas ng Mactan, kung saan matatagpuan ang international airport at mga pangunahing resort. Ang haba ng Mactan-Mandaue Bridge ay humigit kumulang 864 meters. Bagamat mas maikli kumpara sa iba sa listahang ito, napakalaki ng naging papel nito sa pag-unlad ng Cebu. Dito dumaan ang pag-usbong ng turismo, kalakalan at urbanisasyon ng Mactan. Sa panahong wala pang alternatibong ruta, dito dumadaloy ang halos lahat ng sasakyan at produkto. Dahil sa edad ng tulay na ito, ilang beses na itong isinailalim sa rehabilitation at structural retrofitting ng DPWH. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ito bilang mahalagang alternatibong ruta upang maibsan ng trapiko sa mas bagong tulay na katabi nito. Number 9. Diosdado Macapagal Bridge. Ang Diosdado Macapagal Bridge ay matatagpuan sa Butuan City, Agusan del Norte at tumatawid sa malawak na Agusan River, isa sa pinakamalaking ilog sa Mindanao. Binuksan ito noong 2016 bilang bahagi ng infrastructure modernization ng rehiyon. Ang Diosdado Macapagal Bridge ay may habang humigit kumulang 908 meters. Idinisenyo ang tulay upang kayanin ang mabibigat na sasakyan tulad ng cargo trucks at agricultural haulers. Mahalaga ito sa pagdadala ng mga produkto mula sa kanayunan papunta sa lungsod at mga pantalan, kaya malaki ang ambag nito sa lokal at regional na ekonomiya. Ayon sa DPWH, itinayo ang tulay gamit ang flood-resistant at earthquake-resilient standards dahil kilala ang Agusan River sa malalakas na agos at pagbaha. Dahil dito, isa ito sa pinaka-strategic bridges sa Northern Mindanao. Number 8. Bunton Bridge. Ang Bunton Bridge ay matatagpuan sa Tuguegarao City, Cagayan at tumatawid sa Cagayan River, ang pinakamahabang ilog sa Pilipinas. Ito ang pangunahing tulay na nag-uugnay sa Tuguegarao at bayan ng Solana. Ang haba ng Bunton Bridge ay humigit kumulang 1,369 meters. Bago maitayo ang tulay, bangka at ferry lamang ang paraan ng pagtawid, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Dahil dito, madalas maantala ang biyahe, kalakalan at serbisyong pang-emergency. Ang Bunton Bridge ang tuluyang nagbukas ng mas mabilis at mas ligtas na koneksyon sa rehiyon. Dahil sa lakas ng agos ng Cagayan River, itinayo ang tulay na may mataas na clearance at matibay na pundasyon. Hanggang ngayon, ito ay isa sa pinaka-importanteng lifeline infrastructure ng Cagayan Valley ayon sa DPWH Region 2. Number 7. San Juanico Bridge. Ang San Juanico Bridge ay isa sa pinaka-iconic na tulay sa Pilipinas na nagdurugtong sa mga lalawigan ng Leyte at Samar sa ibabaw ng San Juanico Street. Binuksan ito noong 1973 at sa loob ng maraming taon ay kinilalang pinakamahabang tulay sa bansa, bago pa man maitayo ang mas modernong mga proyekto. Ang tulay ng San Juanico ay may habang humigit kumulang 2,164 meters. Itinayo ang tulay sa isang street na kilala sa malalakas na agos, pabago-bagong alon at malalim na tubig, kaya itinuturing itong isang malaking hamon sa engineering noong panahong iyon. Sa kabila nito, matagumpay na naipatayo ang struktura na hanggang ngayon ay matatag pa rin ginagamit.
Isa sa pinakakilala nitong bahagi ay ang arch section sa gitna na sadyang idinisenyo upang makadaan ang malalaking barko at sasakyang pandagat. Ang bahaging ito ang nagsisilbing kombinasyon ng functionality at aesthetic appeal ng tulay. Higit pa sa pagiging daanan, ang San Juanico Bridge ay naging simbolo ng koneksyon at pagkakaisa ng Eastern Visayas. Isa rin ito sa mga pinakapinupuntahang tourist attraction sa rehiyon at patunay ng kakayahan ng Filipino engineering noong dekada 70. Number 6, Marcelo Fernan Bridge. Ang Marcelo Fernan Bridge ay isa sa pinakamahalagang tulay sa Cebu. Matatagpuan ito sa pagitan ng Mandaue City at Mactan Island at binuksan sa publiko noong 1999 bilang karagdagang koneksyon sa lumang Mactan-Mandaue Bridge. Ang Marcelo Fernan Bridge ay may habang humigit kumulang 2,237 meters. Isa itong cable-stayed bridge, isang mas modernong disenyo na nagbibigay ng mas mahusay na load distribution at mas mataas na tibay kumpara sa mas lumang uri ng tulay. Mayroon nitong 4 na lanes at idinisenyo upang suportahan ang mas mabigat na trapiko at mas mataas na volume ng sasakyan. Mahalaga ang papel ng tulay na ito, lalo na sa mga biyaheng papunta at palabas ng Mactan Cebu International Airport, pati na rin sa turismo at kalakalan ng rehiyon. Malaki ang naitulong nito sa pagluwag ng trapiko at pagpapabilis ng biyahe. Bukod sa functionality, ang Marcelo Fernan Bridge ay isa ring visual landmark ng Cebu, lalo na sa gabi kapag ito'y maliwanag at naiilawan. Ayon sa DPWH at Cebu Infrastructure Records, patuloy itong minomonitor at pinananatili upang masigurong ligtas laban sa lindol, bagyo, at iba pang natural na panganib. Number 5, Cebu South Coastal Road Bridge. Ang Cebu South Coastal Road Bridge ay isang malawak na coastal viaduct na bahagi ng Cebu South Coastal Road. Matatagpuan ito sa Cebu City at dumadaan sa kahabaan ng baybayin na nagsisilbing alternatibong ruta upang maiwasan ang matinding trapiko sa loob ng lungsod. Ang tulay na ito ay may habang humigit kumulang 2.6 kilometro. Binuo ang Cebu South Coastal Road Bridge bilang elevated structure sa ibabaw ng dagat at reclaimed areas, dahilan kung bakit mas mahaba ito kumpara sa karaniwang city bridges. Dahil coastal ang lokasyon nito, isinasaalang-alang sa disenyo ang corrosion resistance, malalakas na hangin at alon ng dagat. Malaki ang naitulong ng tulay na ito sa pagpapabilis ng biyahe ng mga motorista, lalo na ang mga galing Southern Cebu patungong downtown at port areas. Ayon sa DPWH at Cebu Infrastructure Records, ito ay isang mahalagang bahagi ng long-term urban transport plan ng lungsod. Bukod sa functionality, naging visual landmark din ito ng Cebu, lalo na sa gabi kapag bukas ang mga ilaw nito. Ipinapakita nito kung paano ginagamit ang modern engineering upang i-maximize ang limitadong urban space. Number 4, Panguil Bay Bridge. Ang Panguil Bay Bridge ang unang long-span sea bridge sa Mindanao na nagdurugtong sa Tangub City, Misamis Occidental at Tubod Lanao del Norte. Binuksan ito sa publiko noong 2024 matapos ang mahigit isang dekadang pagpaplano at construction. Ang Panguil Bay Bridge ay may habang humigit kumulang 3.77 kilometro. Bago maitayo ang tulay, kinakailangan pang gumamit ng bangka o umikot na mahigit 2 oras ang biyahe sa lupa. Sa pamamagitan ng tulay na ito, ang dating oras na biyahe ay naging ilang minuto na lamang, isang napakalaking pagbabago para sa mga residente at negosyante. Dinisenyo ang Panguil Bay Bridge upang kayanin ang malalakas na hangin, alon ng dagat at lindol. Gumagamit ito ng high-strength concrete at corrosion-resistant materials ayon sa official DPWH project specifications. Itinuturing ang tulay na ito bilang game changer sa ekonomiya ng Northern Mindanao dahil mas pinabilis nito ang daloy ng produkto, serbisyo at turismo sa rehiyon. Number 3, Candaba Viaduct. Ang Candaba Viaduct ay bahagi ng North Luzon Expressway at tumatawid sa malawak na floodplain ng Candaba Swamp sa Pampanga. Sa habang tinatayang 5 kilometro, ito ang isa sa pinakamahabang elevated road bridges sa bansa. Hindi ito itinayo sa ibabaw ng dagat, kundi sa isang lugar na regular na binabaha,
kaya viaduct ang naging solusyon imbis na karaniwang highway. Dahil dito, nananatiling bukas ang NLEX kahit sa kasagsagan ng tag-ulan. Ayon sa DPWH at Toll Road Engineering Reports, idinisenyo ang Candaba Viaduct upang kayanin ang soil settlement at matagal na exposure sa tubig. Isa ito sa mga unang malalaking flood-resilient bridge projects sa Pilipinas. Sa kabila ng pagiging expressway structure, malinaw ang kontribusyon nito sa national connectivity. Pinabilis nito ang biyahe sa pagitan ng Metro Manila at Northern Luzon at binawasan ang travel disruptions tuwing may baha. Number 2, Manila-Cavite Expressway, Cavitex, Coastal Bridge Sections. Ang Manila-Cavite Expressway, Cavitex ay isang mahalagang coastal expressway na nagdurugtong sa Parañaque City at Cavite. Malaking bahagi nito ay binubuo ng sunod-sunod na tulay at viaducts na itinayo sa ibabaw ng Manila Bay. Ang haba ng tulay na ito ay mahigit 6 na kilometro, pinagsamang coastal bridge at viaduct sections. Hindi ito iisang tulay lamang, kundi isang integrated bridge system. Dahil coastal ang lokasyon, gumamit ang proyekto ng corrosion-resistant materials at matitibay na pundasyon upang kayanin ang alat ng dagat at malalakas na hangin. Malaki ang naging epekto ng Cavitex sa biyahe ng mga motorista, lalo na ng mga nagmumula sa Cavite patungong Metro Manila. Mas bumilis at naging mas predictable ang dating matagal at masikip na ruta. Mga Kapinoms TV, mahalagang linawin muna natin ito. Ang 6.4 kilometro na binabanggit sa listahang ito ay isang bridge section lamang ng Manila-Cavite Expressway dahil ang buong Cavitex ay may habang humigit kumulang 14 kilometro. Number 1, Cebu-Cordova Link Expressway. Ang Cebu-Cordova Link Expressway o mas kilala bilang CCLEX ay kasalukuyang pinakamahabang tulay sa Pilipinas base sa kabuoang haba. Ito ay nagdurugtong sa Cebu City at Cordova-Mactan Island at binuksan sa publiko noong 2022. Ang CCLEX ay may habang humigit kumulang 8.9 kilometro. Isa itong modernong expressway bridge na may cable-stayed main span at mahabang approach sa viaducts sa ibabaw ng dagat. Dahil dito, umabot sa halos 9 na kilometro ang kabuoang haba nito. Bukod sa haba, kapansin-pansin din ang disenyo nito na sumusunod sa international standards para sa wind, earthquake at marine conditions. Ayon sa project documents, kaya nitong makatiis ng malalakas na bagyo at lindol na higit sa historical records ng rehiyon. Ito ay hindi lamang simpleng tulay, kundi isang full-scale expressway system sa ibabaw ng dagat. Mayroon nitong toll system, multiple lanes at advanced monitoring systems para sa kaligtasan ng mga motorista. Malaki ang epekto ng CCLEX sa traffic decongestion ng Cebu at Mactan at itinuturing itong isa sa pinakamahalagang infrastructure projects ng Visayas sa modernong panahon. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Ipinakita ng listahang ito na ang mga tulay sa Pilipinas ay hindi lang basta istruktura ng bakal at semento. Ang bawat isa ay produkto ng matagal na pagpaplano, matinding engineering at pangarap na pagdugtungin ang mga isla, lungsod at komunidad. Mula sa mga makasaysayang tulay hanggang sa modernong expressway bridges, malinaw na ang infrastruktura ay may direktang epekto sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino. Habang patuloy na lumalaki ang populasyon at ekonomiya ng bansa, mas nagiging mahalaga ang pagtatayo ng mas mahahaba, mas matitibay at mas matatalinong tulay. Ang mga proyektong tulad ng Cavitex at CCLEX ay patunay na kayang makipagsabayan ng Pilipinas sa world-class infrastructure at mas marami pang mas mahahaba at mas malalaking tulay ang inaasahang itatayo sa mga susunod na taon. Ngayon mga Kapinoms TV, ikaw naman ang tatanungin namin. Alin sa mga tulay na ito ang pinaka nagpahanga sa iyo at bakit? Sa palagay mo ba, saan dapat itayo ang susunod na pinakamahabang tulay sa Pilipinas? Sa Luzon ba, Visayas o Mindanao? I-comment mo ang sagot mo para mapag-usapan natin yan. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang nakakamanghang mga video. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.